Mag-adapt ng bata. At sa huling talanga po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, mahigit 6,000 kabataan na po na ang inabandona at nangangailangan po ng pamilya na kumukupo sa kanila. Kaya naman isinusulong po ng DSWD ang legal na pag-aampon sa mga batang ito. Sa totoo lang, marami rin ang gustong mag-ampon ng bata, pero marami rin ang natatakot dahil bukod daw sa mahal, madugod din daw ang prosesong dapat daanan. Paano nga ba ang paraan ng legal adoption? Yan po ang sasagutin ng Family Law Council na si Attorney Voltaire T. Duano ng De Borja, La Morena and Duano Law Office. Happy morning po, Attorney! Good morning po sa inyo. Mahal at mahirap daw po ang proseso ng adoption. Totoo po ba yun? Totoo po na mahal sapagkat kailangan po nilang kumuha ng kanilang sariling abogado at meron po mga gasusin tulad po ng filing sa korte, meron pong publication at iba pa pong mga miscellaneous expenses. Sa hirap po, ito po yung mahirap sapagkat may mga proseso po na kailangan silang patunayan na ang mag-aampon po ay merong mga tatawag na qualifications, walang disqualifications. Yun na ang tatanungin kong susunod, Attorney. Ano nga po ba yung mga qualifications na meron dapat yung mga magulang na gusto pong mag-adopt? Ayon po sa batas, ang sinasabi ay kailangan po siya ay of legal age at meron pong age gap na 16 years sa aaponin. At siya po ay merong tinatawag na good moral character at wala pong conviction ng krimen na involving moral turpitude at meron po siyang financial capacity. Ayun, importante na po ba yun? ito. At siya po ay emotionally and psychologically ready para magbigay ng pag-alaga sa batang aaponin. Yung po bang pwede bang mamili ng bata na gusto mong ampunin? Pwede po ba? Ito po ay maaari kung ang kanyang aadapin ay relative po. O yung ilihitimong anak ng isang kanyang asawa or lihitimong anak ng kanyang asawa. At maaari din po siyang mamili kung pupunta po siya sa bahay ampunan sapagkat minamatch po ito. Ito naman po, kapag hindi sumailalim sa prosesong legal, may criminal liability po ba at ano po ang pwedeng mangyari? Meron po criminal liability sapagkat sa ilalim po ng batas kung ito po ay nakuha po ang pag-aampon sa pamamagitan ng pamimilit at pananakot, panluloko. Ito po ay pinarurusahan ng batas. Ganon din po ay kung ang bata pong inampon ay na i-expose po sa danger at sa abuse or exploitation, ito rin po ay pinagbabawal. At meron po itong karapatang penalty po na 6 na taon, 1 araw at hanggang 12 pagkakulong. May mga katanungan din po tayo mula sa mga netizen natin sa Facebook. Attorney, mula ito kay Andy Ruby ng Misamis Oriental. Kailangan po bang maging legal lahat sa pag-aampon? Kung may friend ako na aksidenteng nabuntis at pagkatapos ibinigay niya sa akin ang bata, pwede bang pangalan ko na lang ang irerehistro sa kanyang live birth at sa biological father? Pwede po ba ito? Kung hindi po dumaan sa tamang proseso, ito ay pinarurusahan ng batas. Ang tawag po dyan ay simulation of birth. Sapagkat nawawala po yung identity ng bata. So parang lumalabas kasi parang pineke po niya. Opo, ganun po. Ito po ay yung naging proseso nung pag-fill up nung birth certificate ng bata, parang ganun po ba opo, ito po ay pinarurusahan ng hanggang 12 pagkakulong. Naku, may pagkakakulong pala yan. So, ingat tayo. So, kahit pala magandang intensyon mo, dahil nga ibinigay na sa yung bata, aalagaan mo na, kapag may papeles ka ng dinaya, dun na. Yun ang criminal liability. Opo. So, paano pagka ganun, attorney? Kunyari, binigay sa akin yung bata, ano ang gagamitin kong pangalan at apelido? Yung kung ano yung sa nanay pa rin? Ganun po ba? Dadaling ko yun sa DSWD at sasabihin ko na itong batang to ay iniwan sa akin. Paano po? Kung ito po ay abandonado, kailangan ma-declare ng DSWD na qualified for adoption. Bago po magkakaroon Tapos tsaka mag-a-apply yung pinag-iwanan sa DSWD na gusto niya siyang mag-ampon. Parang ganon. Opo, kailangan i-declare to not available for adoption bago pong mag-file ng petition sa husgado. Kaya po may naririnig ko minsan at minsan pinapakiusap sa akin na may ina-announce ako na pangalan ng bata at saka picture ng bata pinapakita sa media. Kasi pag paulit-ulit mo ina-announce, wala nag-claim. Isa yata yun sa mga requirements po ba na para bigyan mo ng pagkakataon na kung sino man yung rightful parents ng bata, ma-claim pa siya. Pag wala, tsaka na pwedeng i-adopt, diba? Tama po yun. Ito naman po ang katanungan ni Elijah Cleofas. Maaari po bang mag-ampon ng legal ang same-sex couple dito sa atin, sa Pilipinas? Pasitabi po sa may mga ganitong klaseng relasyon po. Sapagkat
maaring hindi po sila magkaroon po ito ng balakid sapagkat isa po sa mga qualification na yung tinatawag na good moral character. Alam naman po natin ang ating kultura. So isa po yan sa mga requirement na kanilang haharapin na dapat makapag-comply po sila. Paano kung halimbawa po ang mag-apply ay yung isa lang sa kanila at hindi sila pareho? Kumbaga, Pwede po ito. kasi kung kunyari, ang isang lalaki naman po, may karapatan naman din siyang mag-ampon. Hindi po ba? At kung pumasa naman siya sa qualifications, nagkataon lang na meron siyang partner, pwede rin po ba yun? Maaari po ito basta patunayan lang niya yung mga basic requirements So, nila. pala individually, Individually, i-adapt niya. oo. Ito naman, mula naman po kay Maricel Perea ng Ibaan, Batangas, may karapatan po ba ang umampon sa bata kung ang hawak lang ay written agreement nila ng totoong magulang? Legally, wala po sapagkat ang husgado lamang ang pwedeng magbigay ng karapatan sa kanila sa pamagitan ng desisyon po ng korte. Ito naman po ang tanong ni Jasmine Cus ng San Pablo, Laguna. Paano po kung hindi qualified sa financial requirement ang mag-aampon? Pero kaya naman bigyan ng maayos na tahanan. Maaari na po bang mag-adopt? Hindi po sila maaaring makapag-adapt sapagkat isa po yan sa mga requirements. Meron po silang financial capacity to care and support the child in keeping with the needs of the family. Ipagpalagay natin, attorney, na legal kang nakapag-ampon tapos lumaki ito na medyo nagka-sungay ng konti, naging suwain. Pwede bang bawiin ang pangalang ibinigay sa kanya? Ganun katindi yung naging away nila kunyari nung umampon sa kanya. Wala na po ito sapagkat sa ilalim ng batas. Wala nang na po- bawian. Hindi na po yung tinatawag na rescission, ang adoption, yung pawalan po ng visa. Wala na akong karapatan Wala yung na. mag-aampon. Pero yung inampon, pwede niyang parisin ng pag-aampon sa kanya. So ibig niyo sabihin, ganun yung pala. batang naging suwain, yun pa ang pwedeng Magdesisyon, di ba? Magdesisyon. Kung meron po siyang ground, pero ang magagawa po nung nag-ampon ay maaari niyang i-disinherit yung bata. May kinalaman yata dyan ang susunod kong tanong. May karapatan ba sa mana ang isang legally adopted? Kapareho lang ba ng isang tunay na anak? Meron po, sapagkat sa ilalim ng batas, pag na-adopt na po ang isang bata legally, for all intents and purposes, siya po ay lehitimong anak na nito at entitled po sa successional rights. Maging ito po ay testate or intestate na tinatawag. Okay. Eto, last na tanong na lang, attorney. Pareho lang po ba yung prosesong pagdadaanan ng isang kunyari mag-asawa na hindi nagkaanak at gustong mag-adapt o yung isang naging magkasintahan tapos nagkaasawa sila pero may anak yung babae sa una, i-a-adapt? Paano po yun? Magkaiba Magkaiba po sila dahil yung isa ay stranger at yung isa ay relative. Yung isa po, yung pag-stranger po ay kailangan i-declare muna ng DSWD na ito'y available sa naampunin. Kung kaya't meron pong administratibong proseso na pagdadaanan. Yung pong isa ay dahil ito ay relative, hindi Kung na po anak ng kailangan. babae o anak ng lalaki sa una. Hindi na po kailangan dumaan to sa DSWD yung para So saan po i-deklara. ang diretso nun? Maaari na po silang dumiretsong mag-file ng petition sa husgado for adoption. Husgado na kaagad. Okay po. Ang dami ko Yan. natutunan. Ang dami natin natutunan bigla, di ba? Thank you sa inyo, attorney. Ayan mga kapatid, sana marami din kayong natutunan sa proseso ng legal adoption. At sa inyo naman pong mga foster parents, salamat din dahil sa pagbibigay nyo ng bagong pag-asa sa mga batang ito na nangangailangan ng pagmamahal ng pamilya. Tandaan na sa anumang pong problema, lagi lang nakaantaway para tumulong ang inyong mga kumare at your service. Attorney, salamat Thank you po. po. Salamat din po. Maraming salamat Merry po sa inyo. Christmas. Merry Christmas. Maraming salamat din sa lahat ng mga kapatid natin nag-post ng kanilang mga tanong sa ating FB page. At para po sa mga gusto pang makisali sa mga susunod nating diskusyon o baka meron kayong gustong pag-usapan, i-like nyo lamang ang aming official Facebook page ng Good Morning.